Kausapin po natin ngayon live ang isang kandidato sa pagkasenador na pasok sa top 12 ng partial count ng COMELEC, si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Manong Mike, Ate Mel. Good evening po sa lahat ng ating kababayan. Senator, hindi lang top 12 nasa top 5 pa nga ho ayon sa partial at official count ng COMELEC sa senatorial race. Ang reaction po ninyo dyan sa napakataas na showing ninyo sa ranking, Senator? Well, salamat sa Panginoon Diyos at salamat sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na yung nag-sacrifice, naniwala sa atin. Alam mo, Mel, naging malaking pagsubok, di ba? Dahil alam niyo naman, nung 2007, may kapangalan ako, kalaban ko yung administrasyon. So it's such a humbling feeling na ngayon na hindi lang manalo ulit, pero I think baka umabot ng 40-50% more ang bumoto sa akin this time than last time. Tapos tuwan-tuwa po ako na karamihan sa aming team ay nanalo, and then there could not be a more deserving person than Grace po na maging number 1. So I'm very thankful for all of that. At medyo binibiro nga ako ng aking asawa. Sabi niya, Alan, most trusted man ka ata kasi sa top 3, nauna ka sa mga lalaki. But you know, I'm just thankful that yung aming pag-iikot, issues ng presyo, trabaho, kita ay medyo tinanggap at in-embrace ng ating kababayan. Senator Cayetano, nitong mga huling linggo ng inyong kampanya, merong lumabas na, yung inyong iringan ni Senator Loren Legarda na kasama nga ninyo sa Team Pinoy. Nagkaayos na po ba kayo ni Senator Legarda? Well, she never talked to me, and as a friend, hinihintay ko na tumawag siya. Sa media lang may speculations, but I never felt alluded to or never guilty because alam niyo naman ako, Mel at Manong Mike, no, kahit na sariling interest ko ay parati kong sinasakripisyo, basta't katotohanan. So there's no guilt from our side. Siguro emotional lang yung ibang mga kandidato, kaya namimintang ng mga ibang tao. But we stuck to the issue, presyo, trabaho, kita, and when I communicated with the President, with Secretary Mar Rojas and with our campaign manager, ang sabi ko, more importante yung team. Alam kong baka mawalan ako ng konting boto dahil sa intrigahan, but di bali nang ako mawalan ng konting boto, ang importante yung team buo. So I voted for all of my teammates except that I also voted for Brother Eddie. Kaya hindi ko na lang binoto yung sarili ko because I really believe that Brother Eddie should also be in the Senate. Pero Senator, is there a chance that you could initiate itong paglapit kay Senator Loren after the elections, pagkatapos itong lahat na ito? Ano po? Maybe an act of chivalry kaya, Senator? Of course, Ate Mel, I mean, I saw the Chief Justice na naglalakad dito sa the fort. I stood up. Dumire-diretso lang siya. Ewan ko kung nakita niya ako, hindi. When I see President Arroyo, I'm always like that, no? So, nung aming rally ay kinamayan ko si Senator Legarda. Open naman ako. I have no anger in me, and as I said, no, hindi naman kami guilty because she never called me. She's very close to my sister. She never called us to say na may nangyayari ba, no? So I don't know if it's all speculation sa media or kung sino nagtuturo or kung nag-take advantage yung kabilang kampo. But alam mo, Mel, even sa kabilang kampo, no, we're very, very good friends with JV Ercito. We're very good friends with the Binies. So never namin ina-allow na ang politics to get na yung politics ay maging dahilan ng hidwaan, no? I'm looking forward to working with all of them. May naging issue man o wala. Kasi, Mel, for the first time in a long time, may pag-asa ang Pilipinas na hindi lang maging economic miracle, na hindi lang maging economic tiger, no? Kung hindi bumaba sa mahihirap ang mga benepisyo na to, no? So, rather than awayan politika, sabi ko nga pitik, presyo, trabaho, kita, hindi pitikan. So, maasahan mo, Mel. In fact, kung nagkasabay kami sa stasyon, ay talagang sasabihin ko sa kanya na, mahal siya ng bayan. That's why, kita mo naman, very close number 2 siya sa number 1. At mahal namin siya. I mean, she was our vice presidential candidate before, no? But, as I said, Mel, mahirap ako magsalita about the issue when I was never accused directly. And I have nothing to do, no, with the issues regarding her. Nanguna daw kayo, sir, sa Cebu Base po yan dun sa partial count ng COMELEC. Anong ginawa ho na? Hindi naman kayo Cebuano, no? But bakit kayo number 1 sa Cebu? Well, dagang salamat at maayong gabi sa mga Cebuano.
alam nyo po, there were a few places in the country that we had a very good medical assistance program. Meron din kaming binubuong yung water ambulance, no, kung saan yung isang bangka na fully equipped from Bohol to Cebu para madala sa Cebu, sa Vicente Soto. Sa Region 7 and some areas also in Mindanao ay napakaganda ng kampanya namin. But Mel, kasi nung 3 years namin, the last 3 years, di ba, hindi ako nakapag-ikot ng mabuti sa buong bansa. But there are some places in the country na tinesting namin yung mga projects. Sa Cebu City Jail, meron din tayong project na IT project sa mga inmates natin. Kaya kahit na nakakulong sila, ay pwede silang matuto sa call center or sa paggamit ng computer. So, there are a couple of places na we pilot tested some projects na hopefully around the country, yung ating PITIC program, Presyo, Trabaho, Kita, ay magawa natin. Pero alam mo naman, Mel, nangyari sa aking ama at nangyari sa anak ng ate ko na namatay. No? So, very close sa amin ng medical assistance. So, there are some places, Metro Manila, in Cebu, then there are some places around the country na naglalagay kami sa mga ospital. Medyo maganda ang takbo doon sa Cebu. Senator, congratulations at maraming salamat po. May tanong po sa inyo si Mike Enriquez. Magandang gabi, Senador. Ganong kalaking tulong Good evening, Manong Mike. ganong kalaking tulong, ganong kahalaga, ganong kaimportante o sa wika English yung value nung pangalan pa lang ng ticket ninyo, Team Pinoy na eh. Yung mga tinaas ni Pinoy yung mga kamay ninyo, walang pagod siyang sumali sa mga sortit, mga rally ninyo, sa lahat ng dako ng Pilipinas. Ganong kalaking tinatawag na factor yan sa naging hindi lang ninyo, kundi yung ibang mga katiket ninyo na lumalabas ngayong nangunguna sa bilangan, Senador. It was an essential factor. Tanda natin, Manong Mike, pagka midterm at maganda takbo ng ekonomiya at maganda ang takbo ng administrasyon, tandaan niyo po, kami nila Senator Escudero, kami nila Senator Gingona, ang pinaglaban namin noon, nila Joel Villanueva ay yung anti-graft. So napakalaking bagay na suportado ka ng Pangulo at mabango yung administrasyon. Aside from this, kitang-kita naman sa local, no? Maraming lugar na kung saan pumunta ang Pangulo. Aside from that, si Miss Chris Aquino, no? Parang pampolitika na, pampamilya pa. So napakaraming endorsement na malaking tinulong. But Manong Mike, huwag niyong tanggalin din yung effect ng media dahil 7,100 islands, 50 million voters. Kung hindi dahil sa network nyo at saka yung isang network, hindi namin maabot lahat. At kung hindi dahil sa network nyo, maaring maraming dayaan o hanggang ngayon, hindi pa alam kung sino nanalo. So congratulations sa buong team nyo na walang tulugan na hanggang alas 4, alas 5 nanonood kami. It's a big service to our country. Alam namin kung gaano kamahal ang airtime pero binigay niyong public service to. So maraming salamat sa inyong programa at sa inyong network. O sige po, Senador, hindi namin kayo tatantanan at maraming salamat. Magandang gabi po. Congratulations, Senador.